Gid, no? Uh, Addressing the core causes of social disorganization such as poverty, lack of resources, and social fragmentation can help to lower crime rates and enhance the general well-being of this community in the Philippines. So katudong sa pag-address daw ani nga cause sa social disorganization diri sa Pilipinas. So maka-help siya para ma-low atong crime rate and so ma-enhance atong pagpuyo diri sa atong communities sa Pilipinas. So that's all. Thank you. Good day everyone. My name is Kate Carol Taliktik and I'm reporting the Human Ecology Theory. Ang Human Ecology Theory kay pag-aaral kung paano nakikipag-ugnayan ang tao sa kanyang kapaligiran o kanang tinitingnan nito kung paano naapektuhan ang environment, ang kultura, buhay at kanang mga ugali ng tao, at kung paano din ito binabago at paano rin ito binabago ng mga tao ang kanyang paligid na para makasurvive. Ang Human Ecology Theory kay kanang relasyon siya sa tao o sa environment. Definition of Human Ecology Theory studies how human adapt to their environment. Human ecology kay kanang study siya kung paano nakipag-ugnayan ang tao sa kanyang sa iyang palibot or kapaligiran. How human adapt to their environment, and nag-adjust ang mga tao sa environment, nag-adjust sa kita ng mga tao sa atuang environment. Then how environment shapes social behavior. Naapektuhan ang kanang environmental tungod sa ugali or sa batasan sa tao o sa mga lihok sa tao. And how resource availability affects lifestyle. Kanang naapektuhan ang kanang mga resources sa pares anang tubig, pagkaon o kanang mga tirahan ng mga tao kay tungod sa kanang mga lihok sa tao ba naapektuhan ang environment. Then how communities depend on surrounding kanang niasa lang ang kanang komunidad or kita sa kanang kung unsang nasa atong palibot sa atong paligid. It connects nature, culture, and society. Adaptation, adjusting to environment. Pasabot anak kay kanang pagbabago ng tao para maka-adjust sa kanang paligid or sa tuang palibot. Example, kanang natuto ang kanang mga tao sa Baguio na magamit jud og jacket kay bugnaw ang palibot. Tapos ang carrying capacity resources available. Pasabot anak kay kanang kung hanggang saan kayang suportahan ng isang lugar ang mga tao base sa kanang resources parehas anang tubig, pagkaon o kanang sa lupa or tirahan nato. Example, kung kulang ang kanang tubig sa isa ka barangay, kanang dili man jud na kaya na kanang mag-support ng kanang daghan kayo nga residents. So ang uban kay gamay lang kayo mga nagpuyoan nga lugar kay dili jud kaya nga kanang i-provide jud sa kanang barangay ang kanang ilahang needs ba or sa kanang palibot dili kaya ma-provide. And then ang cultural ecology, culture shaped by environment. Kung ano na siya kanang kung paano naapektuhan ng environment ang kultura ng tao. Example anang kanang katong sa rice terraces farming, mga taga-bukid ang mga taga-bukid manggod kay kanang layo og kanang palengke ana. So ang uban na lang anak kay magtanom na lang na sila og kanang mga gulay or na sila og kanang mga rice, mga palay para na sila kanang na sila magamit sa ilahang
pang adlaw-adlaw para makasurvive sila. Then, spatial distribution or how humans occupy space. Kung ano siya kung diyon sa pag-spread or pagpresto sa mga tao sa isa ka lugar. Example anang mas daghan pa og tao nga nagpuyo sa city kaysa sa kanang mga bukid sa mga probinsya. Mas daghan pa og kanang nagpuyo jud sa city pa para sa sa Manila or diri sa Davao na daghan jud kayo og kanang mga buildings daghan og buildings, daghan og mga balay-balay. Wala kay halos makita na kanang wala kay halos makita sa palibot na kanang mga punuan kaysa sa sa kanang mga probinsya kay gamay lang kag makita nga kanang balay-balay dili parehas anang diri sa city daghan kay building ya sa sa probinsya kay kanang mga gagmay lang nga balay mas dagan pa og kanang mas dagan jud kag makita sa kanang mga punuan daghan kag makita na punuan kaysa sa building. Environmental pressure or disasters, climate and land use. Parehas ay kanang mga persa mula sa environment na naapektuhan ng kanang pamumuhay sa mga tao. Example kanang bagyo. Dagan kayo og kanang mga nangaguba na balay, building pag masudlan dayon og kanang bagyo ang Pilipinas or sa laing lugar. Mao ang ginabuhat sa mga ubang tao na karon kay ginahimo na nila ilahang balay og storm resistant nga kanang dili siya dali maguba, pero ang problema lang pud na kay kanang mas dako og gasto nga kanang pampahimo ana nga building or balay para lang dili siya dali maguba sa kanang mga bagyo or moabotay pa nga bagyo. Example, Ifugao rice terraces. Thousands of years of human environment adaptation. Ang Ifugao daw kay kanang isa na siya sa kanang pinakamagandang halimbawa ng human environment adaptation. Pila do na ka tuig, pila ka years ang pag-adjust sa mga taga Ifugao para lang mapanindot ang katong mountains or bundok. Tapos mo to gihimuan nila og hinihimo sila og katong mga hagdan gani gi anuhan nila gi tanuman nila og kanang mga rice mo to nga kanang gitawag nila og rice terraces kay pero siya nakahagdan ba nakaang-ang ang katong pagtanom nila sa mga palay or rice. Napod sila kanang nindot og kanang maayo nga sustainable na sistema ng tubig og ang buong komunidad kay nakaayo kanang nindot pod ilang kinabuhi og kultura sa pagsasaka dito sa Ifugao kay naka-adjust na sila sa ilahang kanang human environment ba, naka-adapt na sila. Tapos kanang ginapakita po nila kung unsa ang pamumuhay sa tao sa kalikasan dito nga lugar. Ifugao rice terraces. Thousands of years of human environment adaptation. Ang Ifugao daw kay kanang isa na siya sa kanang pinakamagandang halimbawa ng human environment adaptation. Pila do na ka tuig, pila ka years ang pag-adjust sa mga taga Ifugao para lang mapanindot ang katong mountains or bundok. Tapos mo to gihimuan nila og hinihimo sila og katong mga hagdan gani gi anuhan nila gi tanuman nila og kanang mga rice mo to nga kanang gitawag nila og rice terraces kay pero siya nakahagdan ba nakaang-ang ang katong pagtanom nila sa mga palay or rice. Napod sila kanang nindot og kanang maayo nga sustainable na sistema ng tubig og ang buong komunidad kay nakaayo kanang nindot pod ilang kinabuhi og kultura sa pagsasaka dito sa Ifugao kay naka-adjust na sila sa ilahang kanang human environment ba, naka-adapt na sila. Tapos kanang ginapakita po nila kung unsa ang pamumuhay sa tao sa kalikasan dito nga lugar. The problem, external pressure
First kay ang kanang mining. Paghuhukay sa lupa na sumisira sa kabundukan. Example ato sa Benguet na kanang nag-cause na siya og kanang nag-cause na siya og kanang pagkahurot or pagkaubos sa lupain na pwede paunta sa kahan sa kanang mga nangailangan jud og kanang yuta. Tapos pod na apektuhan pod ang kanang nakuanan pod na naapektuhan ang pollution pod ba sa kanang mga ilog kay ang mga ang kanang mga medisina nga nagamit sa pag-mining kay nasagulan po nasagol na siya sa kanang sa mga sapa sa ilog. Mo na nga ang mga magkuha og tubig sa sapa kay maglain ilang tiyan or sila mapoison sila anak nga katong nga tubig kay na namang chemical nga nasagol gikan sa pagmina. Tapos ang sunod kay logging or illegal logging kanang pagputol sa kanang mga punuan na dili sila mananghid sa government para sa atong kanang kanang mga dagko kayo nga kanang malalawakang pagputol sa kanang mga puno diri sa Mindanao na kanang ginahimo nila og troso nga ibaligya nila para makakwarta daw sila, pero ang luoy pud lagi kay ang kanang inig mag-ulan ba kay mag-cause na og baha. Grabe na ang baha or landslide kay dili na ma-absorb sa kanang environment ang baha, ang kanang tubig ba kay wala na may mo-absorb kay ginaputol naman nila. Then ang next kay ang deforestation or pagkaubos ng mga kagubatan. Halimbawa ng sa paglilinis ng maraming ektarya sa kagubatan sa Palawan upang gawing taniman ng langis or niyog. Kanang ginaputol na ang kanang ubang kanang kanang mga kahoy kay mas tanuman nila og kanang ganing ginagamit nato sa pangluto kanang palm oil. Mao na ilang gipuling nga gitanom nila didto, din ilahan kanang gilimpyuhan nila kanang gipangwala nila tong mas kailangan pa nga kanang mga punuan, then gipulihan nila og kanang palm oil. Then ang next is land grabbing or sa pilitang pagkuha ng lupa, kanang ginapilit nila ba nga ilahang kuhaon ng kanang yuta. Example kanang naamoy kanang isa ka hektarya or pila na ka hektarya, din duha or tulo mo ka magigsuon. Land grabbing or sa pilitang pagkuha ng lupa. Ang halimbawa katong kanang ginaangkon ang kanang mga lupain sa mga ninuno ng mga katutubo or IP sa Mindanao para kanang patindugan og ng mga dagko kayo nga plantation ba. Ang luoy kay ang kanang mga IP kay dili man sila ka reklamo kay ang naghimo man gud kasagaran na is ang gobyerno. Sila ba kanang pahawaon sila ng lugar kay para lang tukuran og kanang mga plantation, mga building sa plantation. Tapos ang next kay climate change or bagong panahon na nakakasira sa kabuhayan. El Nino, matinding pagtuyot na pumipinsala sa mga pananim at pananim ng napalay at mais sa mga taga probinsya. Luoy kay sila kay kanang imbes mao na lang na ilahang
kanang gamit or kanang kanang need nila nga kanang pangadlaw-adlaw nila or pwede nila mabaligya niya maanuhan lang maagian lang sa kanang El Nino mga matay ang kanang mga gipananom nila nga kanang gulay palay nanaw so maglisod sila og kanang pangita og kanang hanap buhay or kanang isa pa ka example kanang mukalit lang og kanang moabot lang nga kalit nga bagyo unya ang kanang mga dagan kayo kanang mga balay o kanang mga kanang pangkabuhayan nila nga ginatanom na mga guba lang tungod sa bagyo. Then ang next kay commercial development or pagtatayo ng malalaking negosyo o proyekto sa kanilang lupa. Kanang pares ng pagpatindog og mall or resort sa kanang mga yuta nga dating nga sakahan or tirahan sa mga katutubo o pagtatayo ng mining road, dam o industrial park na sumasaklaw sa lupang agrikultura. Kanang mga lupa sa mga katutubo kay lang po na sa uban kanang ginagamit mga kanang tindugan o kanang patayuan og mall para lagi na ay malaagan or na ay kanang mabaligyaan ba. Final conclusion. First kay routine activity theory or crime needs opportunity. Kung may chance or kanang pagkakataon na pwedeng mangyari ang krimen or ang crime. Example, kanang nabili nimo ang imuhang cellphone sa lamisa sa public place, mas dako pa og chance nga kanang mawala na siya kaysa sa mabalik pa sa imuha. Second kay CPTED, good design prevents crime. Or maaaring mabawasan ang crime kung maayos ang design sa lugar or mabutangan og kanang mga CCTV. Example, kanang magbutang og kanang mga street light sa kanang lugar nga ngit-ngit gani sa dalan nga ngit-ngit para maiwasan ang kanang mga mangharang sa kanang mga mangagi ba para makita dayon nila kung naabay kanang mangharang sa unahan ug makaiwas dayon sila. Then social disorganization theory or weak communities have higher crime. Kapag mahina ang samahan ng isang komunidad, mas mataas ang crime rate. Example sa lugar na walang barangay patrol ug walay naga-cooperate sa residents, mas daghan jud og kanang possible na kanang mga mahimo na krimen dira nga lugar kay wala man sila kanang mga barangay patrol or walay magrubing ba na nga lugar. Then human ecology theory or humans adapt based on environment. Nagbabago ang kilos at kultura ng tao depende sa kanilang paligid. Example sa kanang crowded kaayo nga area, mas mahimong mas dapat alerto ang kanang mga tao kay mas dako og chance na kanang mga daghan kayo og kanang naka sa public place, mas daghan kayo kanang mga pickpocketing or kanang nagapanguot sa bulsa ba para tawagan ni anak kanang mga ganang ginakuutan nila ang kanang mga bulsa or mga bag sa mga tao nga naa sa public para lang makakuha ng wallet or cellphone, then ibaligya na nila. Understanding these theories helps first kay improve policing or pagandahin ang policing. Mas magpatupad og kanang patrolling ba sa kana nga lugar para ma-prevent na to ang kanang mga krimen na mahimo. Then second is improve urban planning or ayusin ang urban planning.
mas himuon siya nga safe ang isa ka communities or isa ka kanang lugar or barangay. Then protect communities, or sa pag-unawa kung bakit nagaganap ang krimen, or mas madaling makagawa ng mga programa para protektahan ang residente, lalo na ang mga kabataan. Namanggoy lugar nga kanang kusog kayo ang mga riot, tapos kasagaran na sa riot is mga batanon. Ang mas nindot ana is magpatupad sila og kanang youth programs, sports activities, o kanang mga livelihood project. Magpatupad sila ana sa maghatag sila ana nga kanang mga program sa kanang lugar kung asa tong kanang taas kaayo kanang mga crime na nahimo. Then next kay support sustainable development. Ang ligtas na komunidad ay mahalagang bahagi ng sustainable development. Kapag mababa ang krimen at maayos ang pamamahala, mas lumalago ang ekonomiya, negosyo at kalidad ng buhay. Example sa kanang anang ginahimo na to sa school nga kanang bawal magsulod pag dili pwede ipasulod ang kanang mga cellophane kay namanggoy uban is magpataka lang og labay, dili na nato stay nga limpyo ang isa ka lugar kay magpataka lang man og labay ang uban. Then para nindot ana is dili na lang jud pasudlon ang kana nga cellophane or plastic. Then ang pasudlon lang na is kanang mga eco bag, kung naay dala is eco bag, ibutang siya sa eco bag o paper bag, dili lang jud siya ibutang sa kanang cellophane para ma-stay na to nga limpyo ang isa ka lugar. Then next kay strengthen crime prevention strategies in the Philippines. Ang paggamit ng mga teorya na nagbibigay sa pamahalaan ng batayan para gumawa ng mas epektibong patakaran para maiwasan ang krimen bago pa ito mangyari. Example na kanang magpakita o kanang kung ipinapakita ng data na ang kahirapan at kawalan ng trabaho ay may kaugnayan sa kriminalidad, maaring gumawa ang LGU o national government ng livelihood programs o job fairs upang mabawasan ang motibong gumawa ng krimen. Kung naay kanang mag-apply og trabaho, kanang i-ano jud siya kanang anuhan jud siya nga kanang i-interview jud siya og pamaayo para sa kanang kung unsa iyahang mga kanang kinabuhi dati, or kanang unsa iyahang kanang record sa iyahang life, or ano ba siya kanang dati ba siya nga nagagamit og kanang mga illegal para ma-prevent na to na siya, dili na niya mausab or dili na niya kanang ma-spread pa na nga pamaagi. And that's all my part sa report, and thank you everyone for listening.